You can have a second opinion. I would recommend another doctor for you if you want. Napahawak ako sa strap ng bag ko. Ang ngiti ko'y nawala nang sabihin ng doktor na mababa ang chance kung magkaroon ng anak, hindi healthy ang cells ko. Kung may mabuo man hindi 100% na mabubuhay ang baby sa sinapupunan ko. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa nalaman ko. Akala ko ay buntis ako, yun naman pala akala ko lang, false pregnancy ang tawag doon ayon sa doktor. Kaya ang pakiramdam ko'y parang naglilihi. I need to know kung totoo ba na hindi ako magkakaanak. Paano kung hindi nga ako magkaroon ng anak, ngunit natatakot akong malaman. Pinakawalan ko ang isang malalim na buntong hininga. Matagal na naming gustong magkaroon ng anak ni Nathaniel, 2 years na kaming kasal pero hanggang ngayon hindi pa rin ako mabuntis. Pakiramdam ko wala akong kwentang babae. Umuwi ako na dala-dala ang alinlangan, pinag-iisipan ko pa kung magpapa-second opinion ako, natatakot ako sa magiging result. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba kay Nathaniel ang result ng test ko, panay iyak lang ang nagawa ko habang nasa taxi. Hindi ko kayang magkaanak, mamahalin pa din kaya niya ako kapag nalaman niyang hindi kami magkakaanak, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, may pumipigil sa aking huwag sabihin kay Nathaniel, hayaan ko na lang na ganito, naguguluhan ako, pero ayokong magsinungaling sa kanya. He has the right to know my situation, baka sakaling maintindihan niya ako, it's not my fault, mahal ako ni Nathaniel siguro naman hindi ito magiging dahilan ng paghihiwalay namin, ayokong mangyari yun. Nakarating ako sa bahay nang wala sa sarili, umupo ako sa sofa, nakatulalang nakatingin sa kawalan, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa asawa ko ang kalagayan ko, saan nga ba ako magsisimula? Iya, nakauwi ka na pala, kumusta naman ang pagpunta mo sa doktor? Napaangat ako ng tingin kay Manang Yali ang kasambahay namin, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Hindi daw po ako buntis, ang nararamdaman ko lamang po ay false pregnancy, may sinabi ang doktor sa akin, napahinto ako dahil nagsisimula na namang manubig ang mga mata ko, umupo sa tabi ko si Manang, hinaplos niya ang likod ko nang mapansin niyang paiyak na ako. Hindi daw po ako magkakaanak dahil masyado daw mahina ang bahay bata ko para makabuo, hindi ko mabibigyan ng anak si Nathaniel, napayakap ako kay Manang Yoli, ang sakit tanggapin na isa akong baog, bakit sa dami ng tao bakit ako pa, ito na nga lang ang magpapasya sa aming mag-asawa pero hindi na mangyayari. Palaging bukang bibig ni Nathaniel na kapag magkaanak kami, magpapagawa daw siya ng mini playground dito sa bahay, siya daw mismo ang gagawa at magdidisenyo. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang kasiyahan kapag pinag-uusapan namin ang about sa baby, pero paano pa mangyayari yon? Ibinuhos ko ang lahat ng luha na kanina ko pa inipon, napahagulgol ako ng iyak sa balikat ni Manang Yoli. Tahan na anak, maiintindihan ka naman siguro ni Nathaniel, hindi mo naman kasalanan na hindi ka magkakaanak, pagpapatahan niya sa akin, ewan ko kung hanggang saan ang pagmamahal ni Nathaniel sa akin, lalo kapag nalaman niyang hindi ako magkakaanak. Nagkulong lang ako ng silid maghapon, kahit anong pilit ni Manang na lumabas ako hindi ko ginawa. Masyado akong nasaktan sa nangyayari sa buhay ko, simple lang naman ang pangarap ko, magkaroon ng sarili kong pamilya at magkaroon ng mga anak. Hindi ko matanggap ang kalagayan ko, wala akong silbi bilang isang babae. Wala akong kwenta, anak, kumain ka na hindi ka pa kumain kaninang tanghali, baka magkasakit ka na niyan. Sabi ni Manang Yoli nang pumasok sa loob ng silid namin ni Nathaniel. Hindi po ako gutom tsaka wala po akong gana, tinitigan niya ako, lumapit siya sa kama at umupo sa tabi ko. Marcela, tatagan mo ang loob mo, dapat hinaharap mo ang problema, isa kang positibong tao at may pananalig sa Diyos. Huwag mong hayaang igupo ka ng kahinaan dahil lang hindi ka magkakaanak, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa, mahal ka ni Nathaniel. Alam kong maiintindihan niya ang sitwasyon mo, basta maging tapat ka lang sa kanya at hindi naglilihim, hinaplos niya ang likod ko. Hindi ko maiwasang matakot na baka kapag sinabi ko ang sitwasyon ko, yun na ang katapusan ng relasyon namin ni Nathaniel, hindi ko siya kayang mawala. Ayokong mag-isip ng negatibo ngunit hindi ko maiwasan. May alinlangan sa puso ko, alam ko kung gaano kagusto ni Nathaniel na magkaroon na kami ng supling. May mga plano na nga siya kung sakaling magbuntis na ako, gusto niyang siya ang gagawa ng silid ng una naming anak, siya rin daw ang bibili ng mga damit at gamit para sa unang anak namin,
kita ko sa kanya ang excitement sa tuwing na pag-uusapan namin ang tungkol sa baby. Umayos ka na baka maabyutan ka pa ng asawa mong ganyan ang itsura mo, paalala sa akin ni Manang. Sasabihin mo ba sa asawa mo ang kalagayan mo? Tanong ni Manang sa akin, napatitig ako sa kanya, handa nga ba ako na sabihin sa kanya ang totoo? Hindi ko pa po alam, hindi pa ako handa sa ngayon. O siya kung yan ang pasya mo, pero sana sabihin mo din sa asawa mo para alam niya, hindi ka dapat naglilihim sa kanya. Baka isipin niyang hindi mo siya pinagkakatiwalaan. Tumango lamang ako. Tumayo na ako upang maligo. Ayokong makahalata si Nathaniel sa pinagdadaanan ko. Ginawa ko ang mga bagay na ginagawa ko dati. Naghahanda ng hapunan namin. Napangiti ako nang makita ko si Nathaniel papasok ng living room. Love, lumapit ako para bigyan siya ng halik sa labi. Hey love, na-miss ko ang asawa ko. Nagluto ako ng paborito mong kaldereta. I want to be jolly in front of him, pero sa kaloob-looban ko nagdurusa ang puso ko. I hugged him, gusto kong iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Thank you, love, alam ko namang masarap ang luto mo kaya gaganahan akong kumain ngayon. Kahit ano yata nasasarapan siya sa niluto ko, hindi maalis ang pangamba sa akin, baka hiwalayan niya ako. Palaging bukang bibig ni Nathaniel na gusto niyang magkaanak. Habang natutulog sa tabi ko ang asawa ko, nakatitig lang ako sa kanyang napakagwapong mukha, pinaglandas ko ang aking daliri sa perpekto nitong ilong na parang nililok ng isang magaling na iskultor, ang labi niyang napakaganda ng hugis. Napangiti ako nang naalala ko noong unang makita ko si Nathaniel sa loob ng opisina ng boss kong si Mr. Aldrin Torres, tumibok ng mabilis ang puso ko noon, kahit unang beses ko pa lang siyang nakita. Bago pa lamang ako noon bilang secretary ni Sir Aldrin, totoo pala ang sinasabi nilang love at first sight, iyon ang nangyari sa akin. Tumulo ang aking mga luha sa aking mukha, naiinggit ako sa tatlo kong kaibigan dahil may mga anak na sila. 2 taon na kaming kasal ni Marcela pero hindi pa siya nabubuntis, siguro kailangan naming magpa-check up, para malaman namin kung anong problema. Hey, something bothering you? Tanong sa akin ni Mandy, napangiti ako ng pilit. I just sipped the wine I was drinking. Ibang klaseng buntong hininga yan kasing lalim ng Atlantic Ocean, pabirong sabi niya. Huwag nga ako ang pakialaman mo, iyang anak mo nagugutom na. Carrying his third son who are only 1 year old, his son looks like his wife Bambi, but the eldest are look like him, wala ang asawa niya. Nasa isang kaibigan, kaya siya muna ang nag-alaga sa anak. Nakakatuwa lang dahil malaki ang ipinagbago ni Mandy mula nang magkaasawa at nagkaroon ng mga anak. Akala ko nga hindi na niya susuyuin ang asawa niya noon. Masyadong naging complicated ang love story ng dalawa. Papa's boy kasi ang isang ito, nakangiting sabi ni Mandy, he kissed his son cheeks. Buti ka pa, 3 na ang anak mo, kami ni Marcela, wala pa, hindi ko alam kung anong problema, maybe we need to see a doctor. Natatakot ako sa magiging resulta, paano kung ako ang may problema? Baka iwan ako ni Marcela, ever since I wanted to have a child. Kaya nga pinakasalanan ko na kaagad si Marcela para makabuo na kami kaagad. I wanted to have a large family, yung masaya at puno ng pagmamahal. Bakit hindi pa kayo nagpatingin noon pa? Are you scared to know the result? Tanong ni Mandy sa akin. Oh, paano kung hindi ako magkaanak? I'm afraid Marcela leave me, I don't know what to do. Don't be so negative, kung ganoon ang mangyari you have to accept it, kung mahal mo si Marcela, hindi hadlang ang kawalan niyo ng anak. Sa akin kasi importante ang may anak, hindi masaya ang isang pamilya kung walang mga anak, kaya nga tinawag na pamilya, may tatay, nanay at mga anak. Hindi naman tayo pare-pareho ng gusto sa buhay, I want to have a child, sabi ko. Do you love your wife? Napakunot ako ng noo sa tanong ni Mandy sa akin. Yes of course I do love my wife, paniniguro ko. You have said it, whatever will come into your relationship. Kahit na hindi pa kayo magkaanak, hindi magbabago ang pagmamahal mo sa asawa mo. But if you insist having a child, maybe you talk about that matter with your wife. Sabihin mo ang nasa saloobin mo. Mas okay kasi open kayong mag-asawa sa isa't isa. Ganyan kami ng asawa ko. Hindi namin pinalalagapas ang araw na hindi namin napag-uusapan ang mga problema.
Kayo lang ang makaka-resolve ng problema, hindi ibang tao. Tinapik nito ang balikat ko. Naiwan akong nag-iisip sa sinabi niya. He has the point. Nagpaalam na din ako dahil hindi din ako mahaharap ni Mandy dahil sa anak. Habang nasa biyahe pinag-iisipan kong pumunta sa isang doktor. Umiba ako ng way, pupuntahan ko ang kakilala kong doktor. Hey, Nathaniel, why you are here? Tanong ng kaibigan kong doktor. Gusto kong magpatingin kung may problema sa sperm cell ko. I want to know if I am capable to have a child. Hindi ko matatanggap kung mayroon nga, dahil para akong walang silbi. Okay, pero kailangan mo ding kausapin ang asawa mo about this. Mas maganda siguro kung pareho kayong magpatingin. Para malaman natin kung sino ang may problema sa inyong dalawa. Hindi ako makapaniwala nang sabihin ng doktor ko na wala namang problema sa akin. Nakahinga ako ng maluwag. Pagkapasok ko ng bahay, nakita ko si Marcela na nakaupo at naghihintay sa pag-uwi ko. Ewan ko, para akong nawala ng gana sa kanya. Sigurado akong siya ang may problema sa aman dalawa. Love, kanina pa kita tinatawagan, hindi mo sinasagot ang tawag ko, sabi ni Marcel. Naka-silent kasi ang phone ko kaya hindi ko narinig. Ganoon ba? Kumain ka na, naghanda ako ng hapunan mo. Hindi ako gutom, nag-dinner na kasi ako sa labas kasama ng mga client ko. Gusto ko nang magpahinga, hindi ko na siya hinintay na magsalita. Tinalikuran ko na siya. Pagkapasok ng silid namin, dumiretso na ako kaagad sa banyo upang maligo. Nang matapos ako, naghanap ako ng damit sa may closet. Habang naghahalungkat ng damit, may nakita akong brown envelope na nakaipit sa ilalim. Because of curiosity, I opened the envelope and read its content. Hindi ako makapaniwala sa nabasa ko. Lumabas ako ng silid upang puntahan si Marcela. I need to talk to her. Hinanap ko siya sa buong kabahayan pero hindi ko siya nakita. So I went out and went to the garden. I saw her standing. What is the meaning of this? I raised my voice. She turned to me. The shock was written on her face when she sees the envelope I am holding. Ano ang ibig mong sabihin, love? I wanted to laugh. May gana pa siyang magmaang-maangan. Ano ito? Lokohan? Hanggang kailan niya sasabihin sa akin ang kalagayan niya? So wala ka talagang balak sabihin sa akin ang totoo? Tell me now. Here, para malaman mo kung ano itong hawak ko. Tinapon ko sa kanya ang envelope na naglalaman ng resulta about sa pagiging baog niya. Pinulot ni Marcel ang itinapon kong envelope. Napaangat siya ng tingin sa akin. I saw tears escaping in her eyes. Magpapaliwanag ako, love. Sasabihin ko naman, pero humahanap lang ako ng tamang pagkakataon. Umiiyak na paliwanag nito. Pumamayaiwang ako at napahagod ng buhok. Hindi ako makapaniwala na ang minahal kong babae ay hindi ako kayang bigyan ng anak. Dapat ba akong magsisi dahil hindi ko sinunod ang mga magulang ko? Sana yung gusto na lang nila ang sinunod ko. Sana ngayon may anak na ako. Hanggang kailan? I know wala ka talagang balak sabihin sa akin ang totoo na isa kang baog na kailanman hindi ako mabibigyan ng anak. Tinalikuran ko na siya at iniwan, hindi ko siya kayang harapin sa ngayon. Halos maduraj ang puso ni Marcela sa sinabi ni Nathaniel na baog. Napaupo ako at napahagulgol ng iyak. Ito na ang kinakatakutan ko. Alam kong hindi niya matatanggap ang kalagayan ko. Baka isang araw iwan na lamang niya ako. Ipagpalit sa ibang babae na kayang ibigay sa kanya ang anak na pinapangarap niya. Narinig ko ang ugong ng sasakyan palabas ng bahay namin. Marcela, tawag sa akin ni Manang. Tahan na, hayaan mo muna si Nathaniel. Makakapag-isip din yun. Huwag kang mag-alala, mahal ka noon, hindi ka niya iiwan. Sana nga po, nagkamali ako dahil hindi ko po kaagad sinabi sa kanya ang totoo. Kasalanan ko pong lahat ng ito. Napayakap ako kay Manang, pasasaan ba't magkakaayos din kayo? Huwag kang mag-alala. Ang isang araw naging linggo hanggang 2 buwang hindi pagpaparamdam ni Nathaniel sa akin. I went to his office pero sabi ng secretary niya nasa out of town daw ang boss niya. I tried to call his number but he don't even bother to answer it. I even texted him but no reply from him. Nawawala na ako ng pag-asa. Ito na ang kinatatakutan ko. He will leave me. Napaluha na naman ako. Hindi na yata mawawala ng luha ang mga mata ko. Araw-araw na lang akong umiiyak at sinisisi ang sarili. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakakausap. Gusto ko sa kanya mismo manggaling na ayaw na niya sa akin. Ayoko ng ganito. Wala akong ideya. Ano na ba ang kahihinatnan ng relasyon namin?
may pag-asa pa ba or wala na talaga? Pinuntahan ko ang bahay ng mga magulang ni Nathaniel, magbabasakali ako baka naroon siya. Bahala na kung ipagtabuyan nila ako, gusto kong makausap ang anak nila. Ma'am, hindi po kayo pwede pumasok sa loob, may salo-salo pong nagaganap, tsaka bawal po kayo dito, bilin po sa amin na huwag kayong papasukin, sabi ng guard na nakabantay sa malaking gate ng pamilyang De La Serna. Kuya, asawa naman po ako ni Nathaniel De La Serna, siguro naman papapasukin nila ako, gusto ko lang pong makausap ang asawa ko. Sige na po kuya, pakiusap ko sa guard, parang naawa naman sa akin ang guard. Okay po ma'am, sasabihin ko po na naritgo kayo. Umalis muna saglit ang guard, pumasok sa loob, naghintay ako ng ilang minuto, bumalik din kaagad ang guard, pinapasok niya ako. Nanlalamig ang mga kamay ko habang papasok sa loob ng bahay. Various emotions I am feeling right now, fear and nervousness. Pinapasok ako ng katulong sa loob, nasa dining area daw ang pamilyang De La Serna, nakakahiyang itapak ang mga paa sa malapalasyong bahay ng De La Serna, ang sahig ay may carpet, para itong isang kaharian sa laki, nasa bungad pa lang ako ng pinto ng dining area naririnig ko na ang usapan nila, mas lalong kumabog ang dibdib ko sa kaba, pakiworry ko ay may mangyayaring hindi maganda, napahinto ako nang marinig ko ang sinabi ng mommy ni Nathaniel. Anak, we are so happy, nakapag-isip ka na din sa wakas na hindi talaga bagay sa iyo ang babaeng yon. I told you una pa lang ayoko na sa kanya. Wala kang mahihita sa ganoong klaseng babae, hindi ka mabibigyan ng anak, and congratulations dahil magkakaroon na kayo ng anak ni Nadia, at sana madaliin mo na din ang annulment nyo ni Marcela para naman mapakasalan mo na si Nadia sa lalong madaling panahon. Ngayon pa magkaka-baby na kayo, anunsyo ng mommy ni Nathaniel. Hindi ko maigalaw ang buo kong katawan, feeling ko na paralisa ang buo kong kamalayan. Paano nagawa sa akin ito ni Nathaniel? Nasaan na ang ipinangako niyang hindi niya ako sasaktan at mamahalin habang buhay? Naglandas sa pisngi ko ang masaganang luha, sobrang sakit ng nararamdaman ng puso ko, feeling ko nagkadurog-durog ito na kahit anong gawin ko hindi na mabubuo pa. Nathaniel, napatingin silang lahat sa akin, hindi man sila magsalita pero mapanuri ang kanilang mga tingin na pinapukol sa akin, alam ko naman una palang basura na ang tingin nila sa akin. Dahil mahirap lamang ako. What are you doing here? Tanong ni Nathaniel sa akin, hindi man lang kakikitaan ng kahit anong guilt sa mukha ni Nathaniel, niloko niya ako pero parang ako pa itong may nagawang kasalanan sa kanya. Hinintay kita Nathaniel, tinawagan ko ang phone mo pero hindi mo sinasagot, naghintay ako ng araw, linggo hanggang hindi ko namamalayang buwan na pala ang pinaghihintay ko sa iyo, hindi ko alam kung saan kita hahanapin, narito ka lang pala. Ang masakit mayroon ka na palang iba, ginagawa mo lang ba ito dahil sa nagsinungaling ako sa iyo about sa kalagayan ko? Sana yun lang ang dahilan mo, nanikip ang dibdib ko dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Napakasakit Nathaniel, mas okay yata sinampal mo na lang ako or binugbog mo na lang ako, kasi mawawala din naman ang sakit noon ng ilang araw, pero yung ganito sinaktan mo ako dito, tinuro ko ang tapat ng puso ko. Parang pinatay mo na din ako, napaiyak ako. Hindi ko na napigilan ang bugso ng damdamin ko, feeling ko bibigay ako. Sana sinabi mo na lang na ayaw mo na, hindi yung pinaasa mo ako, palalayain naman kita kung yun naman ang magpapaligaya sa iyo. Gagawin ko, kasi mahal kita, alam kong may pagkukulang ako bilang isang babae, dahil hindi kita mabibigyan ng anak, humihingi ako ng tawad dahil hindi ko maibibigay yun. Congratulations dahil magkakaanak ka na, masaya ako para sa inyong. Lumabas na ako ng may pagmamadalay, ayokong magstay pa ng matagal doon dahil hindi ko kaya, napakasakit makita ang asawa mong mayroon ng iba, halos manlabo ang paningin ko dahil sa luha, habang naglalakad palabas ng village hindi ko mapigil ang humagugol sa sama ng loob. Ang sakit, sobrang sakit, dahil sa halo-halong emosyon, hindi ko na kaya na nagdilim ang paningin ko, naramdaman ko may dalawang kamay na sumalo sa aking pagal na katawan. Nagising ako sa hindi pamilyar na silid, bumangon ako ng dahan-dahan, kahit nahihilo pa ako pinilit kong tumayo, nakakahiya naman kung magstay pa ako ng matagal dito. Huwag ka munang bumangon, you still weak, napatingin ako sa nagsalita, may isang matangkad na lalaking nakatayo sa may pintuan may dalang tray ng pagkain. Salamat sa pagtulong mo sa akin, pero kailangan ko nang umuwi,
Tatayo na sana ako ngunit na out of balance ako. Napakapit ako sa kama. Hinawakan ng lalaki ang siko ko. I told you, you still weak, better stay here for a while to rest. Hindi ako nangangain ng tao, inalalayan niya akong sumandal sa headboard ng kama. Salamat, buti pa siya kahit hindi niya ako kaano-ano may pag-alala para sa akin. Samantalang ang asawa ko hindi man lang naawa sa kalagayan ko. Naalala ko na naman ang nangyari kanina. Nangilid ang mga luha ko, hindi ko matanggap na nakabuntis siya ng iba. Kung kaya ko lang naibigay ang gusto niya, hindi niya gagawin sa akin yun. Hindi niya ako iiwan at ipagpapalit sa iba. Napahikbi ako, sobrang sakit ng nararamdaman ko. Pinipiga ang puso ko, sumasakit ang ulo ko dahil siguro sa walang humpay na pag-iyak. Hindi ko na nga alam kung ilang beses na ba akong umiiyak. Kumain ka na muna miss, kung ano man ang pinagdadaanan mo malalagpasan mo din yan. Isipin mo na lang ang mga nagmamahal sa iyo. Sila ang paghugutan mo ng lakas ng loob. I know I have no right to say this to you, because I don't know your story, but if you trust me you can tell me your problem. Maybe I can help you, wika ng lalaki. Pwede kitang payuhan para lang si Ate Charo nang maalaala mo kaya, pagbibiro nito sa akin, napangiti ako dahil ginaya niya kung paano magsalita si Charo Santos. See, may mga bagay pang dapat ikangiti ang tao, hindi dapat umiinog ang mundo mo sa isang tao lang, matangkad at matipuno ang pangangatawan, kung titingnan para itong nabibilang sa larangan ng sundalo, mayroon siyang aura na isa siyang matatag na tao, para bang hindi matitibag na kahit anumang bagyo ang dumaan. Ako nga pala si Marcela, salamat sa pagtulong mo sa akin, kung hindi dahil sa iyo, baka kung napaano na ako sa daan. By the way, I am First Lieutenant Nemesio Borromeo, pakilala nito sa sarili. Sundalo ka ba? Tanong ko upang makasiguro. Yes, Philippine Air Force, nakangiting sagot nito. Kumain ka na muna, mukhang wala ka pang kain, namumutla ka kaya ka siguro nahimatay kanina. Maalala kong wala pang laman ang tiyan ko magmula kaninang umaga. Hindi ko na naramdaman ng gutom dahil sa kakaisip kay Nathaniel. Napatingin ako sa pagkain na nakahain, mukhang masarap, natakam ako kaya nakaramdam ako ng gutom. Nakakahiya naman, ako na nga itong tinulungan mo, ikaw pa ang nagsisilbi sa akin, siluhan mo na ako dito, madami naman itong ulam. Kumain na ako, you are my visitor, natural na asikasuhin kita, kahit ngayon ko lamang siya nakilala magaan ang loob ko sa kanya, kahit ang laki ng katawan hindi nakakatakot ang aura niya. Hapon na nang magpasya akong umuwi ng bahay. Kahit labag sa kalooban kung umuwi sa bahay namin wala naman akong pagpipilian. Hanggat mag-asawa pa kami hindi ako aalis dito. May karapatan ako bilang asawa niya. Kahit na nga ba malabo na ang pagsasama namin bilang mag-asawa. Ipaglalaban ko pa din iyon. Maraming salamat ulit sa pagtulong mo sa akin Nemesio. Makakabayad din ako sa kabutihang loob mo balang araw. Nahiya ako dahil nagboluntaryo pa siya na ihatid ako sa bahay namin. Ayoko sana pero nagpumilit naman ang huli. Walang anuman, it's my duty to help people in need. Nagkataon naman na nandoon ako. Hindi naman ako masamang tao na pabayaan na lamang kita doon na nakahandusay sa daan, sa tapat pa mismo ng bahay ko. Kung kailangan mo ulit ng tulong, you can call me. Here's my calling card. Well in case lang naman, kinuha ko ang iniabot nitong maliit na card. Salamat ulit, makakaasa ka kung kailangan ko ulit ng tulong tatawagan kita, ingat ka sa pag-drive. Hinatid ko na lamang ng tanaw ang papalayong sasakyan ni Nemesio, napatingin ako sa bahay, parang ang bigat ng paakong ihakbang papasok sa loob, nandito na naman ang pakiramdam na masakit, pagkapasok ng bahay sinalubong ako ni Manang Yoli na may pag-aalala sa mukha niya. Diyos ko Marcela, saan ka ba galing? Kanina ko pa tinatawagan ang numero mo. Pero hindi mo sinasagot, nag-alala ako sa iyong bata ka. Okay lang po ako Manang, pinuntahan ko po ang bahay ng magulang ni Nathaniel, nandoon po siya Manang, bamigat na naman ang pakiramdam ko, nagsimulang mamuo ang luha ko sa gilid ng mata. May iba na po siya, buntis po ang babae, tuluyan ang nagsibagsakan ang luha ko. Napayakap sa akin si Manang habang hinahaplos ang likod ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin ngayong may iba na siya. Kung ano man ang maging pasya ni Nathaniel hindi ko na ipipilit ang sarili ko. Wala din naman akong pinanghahawakan para manatili pa siya sa akin. Anak lang naman pala ang magpapabago ng pagmamahal niya sa akin.
Masakit pero kailangan kong tanggapin, wala akong kwentang babae, isa akong walang silbi, maybe I deserve this. Nathaniel, bakit mo nagawa yun kay Marcella? Sabi sa akin ni Aldrin nang sabihin kong hihiwalayan ko na siya. She can't give me a child, nagsinungaling siya sa akin, kung hindi ko pa nakita ang resulta ng pagpapatingin niya sa doktor hindi ko pa malalaman, hindi niya aaminin sa akin ang kalagayan niya. Hindi naman yun punto ko Nathaniel. Sinaktan mo ang asawa mo, nakabuntis ka ng iba, my God Nathaniel mag-asawa pa lang kayo hindi pa kayo hiwalay, niloko mo siya, dati ikaw ang nagpapayo sa amin na ayusin ang gusot sa mga asawa namin, pero para yatang lumalabas na mas malala ka pa sa amin, nakabuntis ka pa ng iba. Dahil lang sa hindi ka mabigyan ng anak ni Marcella, what lame excuses Nathaniel, ganyan na ba kakitid ang utak mo, galit na sabi ni Aldrin sa akin. Sana pala hindi ko na lang ipinakilala sa iyo si Marcella, ganito lang pala ang gagawin mo sa kanya, sasaktan mo lang pala ang kawawang babae, I knew it hindi mo siya minahal. I love her, napatawa ng nakakaloko si Aldrin sa sinabi ko. Oh really, mahal mo siya? Kung mahal mo hindi mo siya lolokohin at hindi mo siya sasaktan. Kung ang dahilan mo ay ang hindi kanya kayang bigyan ng anak, ang babaw naman ng dahilan mo. Hindi mo talaga siya mahal, aminin mo na. Kahit ano pang kulang sa kanya mamahalin mo. Kung iyon naman pala ang gusto mo, sana binuntisan mo na lang ang ibang babae. Hindi ka na lang nagpakasal. Kaya nga pinakasalan mo ang babae dahil mahal mo, hindi ba? Na kahit ano pa ang mga flaws ng mahal mo tatanggapin mo kasi mahal mo nga eh. Hindi ko na alam kung ano pa ang iisipin. May side na gusto kong balikan ang asawa ko at tanggapin na lang ang kapalaran naming mag-asawa na hindi kami magkakaanak. Pero may side na hindi ko na dapat pakisamahan si Marcella dahil hindi naman niya ako mabibigyan ng anak. Hindi magiging masaya ang pagsasama namin kung wala naman kaming anak. Mahal ko siya pero hindi sapat iyon para manatili ako sa kanya. Uulitin ko ang sinabi mo sa akin before. Sana hindi mo ito pagsisihan, dahil palaging nasa huli ang pagsisisi. Huwag mong hintayin na mangyari iyon dahil wala ka nang magagawa kahit gusto mong baguhin ang nagawa mong pagkakamali, napatitig ako kay Aldrin. Wala naman akong dapat pagsisihan dahil hindi ako magiging masaya sa piling niya. Kahit mahal ko pa siya. I have decided, kailangan ako ni Nadia at ng anak namin, pumasok ako ng loob ng bahay para kunin ang mga gamit ko. Nasalubong ko si Marcella na pababa ng hagdan. Bumalik ka, kumain ka na ba love? Nagluto ako ng paborito mo. Nanatili lang ako nakatingin sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit na parang ayaw na niya akong umalis. I didn't come here to return, I'm here to get my things. Tapusin na natin ito Marcella. Wala namang mangyayari pa sa pagsasama natin, hindi tayo magiging masaya. Please huwag kang umakto na parang okay lang ang lahat. Hindi na tayo kagaya pa ng dati, I am not happy anymore. Magsasama na kami ni Nadia, kailangan ako ng mag-ina ko, you can stay here, this house is already yours, nakapangalan na sa iyo, kinalas ko ang kamay nitong nakayakap sa akin. Nathaniel tatanggapin ko naman na magkakaroon ka ng anak sa iba, pero nagmamakaawa naman ako huwag mo akong iiwan, please Nathaniel mahal na mahal kita. Lumuhad ito at yamakap sa paa ko. Umiiyak siya habang yakap-yakap ang paa ko. Napapikit ako dahil nakikita kong umiiyak si Marcella, nasasaktan ako. Huminga ako ng malalim, hindi dapat ako nagpapadala sa awa, hinding-hindi na kami magiging masaya, iyon dapat ang itatak ko sa isip ko. Hindi na kita mahal Marcella, tanggapin mo na lang na hindi na magwo-workout ang relasyon natin, hindi din tayo magiging masaya, inalis ko ang kamay nitong nakahawak sa paa ko. Umakyat na ako sa taas upang kunin ang mga gamit ko, may pagmamadalay ang bawat kilos ko, I want to get out of here as soon as I get my things, kapag kasi nagtagal ako baka magbago pa ang isip ko, nang may lagay ko na ang mga gamit ko sa malita, lumabas na ako ng silid, napahinto ako nang makita ko si Marcella, nakatayo sa may labas ng silid namin, she was crying. Palalayain na kita Nathaniel kung yan ang gusto mo. Gusto ko lang malaman mo kahit wala na tayo mahal na mahal kita. Masakit man sa akin ito pinapalaya na kita. Hangad ko ang kaligayahan mo kasama ng magiging anak mo. Nakita kong nasasaktan si Marcella ng sobra. Hintayin mo na lamang ang annulment paper na ipapapadala ng attorney ko. Pagkasabi ko yun umalis na ako.
Narinig ko kung paano umiyak si Marcela. Gusto kong bumalik pero pinigilan ko ang sarili na gawin yun. Ito ang mas nakakabuti sa amin. Napahawak ako sa aking pisngi na basa ng luha. Hindi ko namamalayan na paluha na pala ako. Ilang araw ang nakalipas nang kausapin ako ng attorney ni Nathaniel. Ibinigay niya sa akin ang annulment paper. Attorney, sabihin niyo sa kliyente niyo na bago ko pirmahan ang annulment paper, makipagkita muna siya sa akin. Seryoso kong sabi sa attorney. Wala na akong luhang mailabas na said na ng ilang buwan kong pag-iyak dahil sa pag-iwan sa akin ni Nathaniel. Okay, I will tell to Mr. De La Serna, have a good day. Naupo ako sa sofa, napatingin ako sa buong kabahayan. Hindi ako sanay na ganito, napakatahimik. Pagkatapos kong pirmahan ang annulment paper ay aalis na ako sa bahay na ito. Wala akong karapatan dito kahit na sinabi ni Nathaniel na akin ang bahay. Walang kwenta akong tumira sa bahay na ito ng mag-isa. I don't need this big house kung wala siya dito sa tabi ko. Sinuot ko ang magarbong damit na bigay ni Nathaniel. I put makeup. Gusto kong paghandaan ang paghihiwalay na namin ng tuluyan. Ngayon ang araw na napag-usapan na date ni Nathaniel. Kahapon sana, busy daw siya ayon sa attorney niya. Naghanda ako ng masasarap na pagkain. Lahat paborito niya ang niluto ko. Napatingin ako sa lamesa. May candle at kopeta ng alak. Mag-isa na lamang ako sa bahay dahil pinauwi ko na si Manang Yoli sa probinsya nito. Aalis din naman ako dito kaya wala nang silbi kung ipagpapatuloy pa ni Manang ang pagtatrabaho dito. Narinig kong may humantong sasakyan. Sinalubong ko ang asawa ko sa may pinto. Nagulat pa nga siya nang makita niya ako. Salamat at pinaunlakan mo ang paanyaya ko sa'yo. Don't worry, this will be our last. After I sign the annulment paper, I will not bother you. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi naman tumanggi nang hilahin ko siya papunta sa dining area. Bakit may ganito pa? Bakit hindi mo na lang pirmahan ang annulment paper para matapos na tayo? May importante pa akong gagawin. Salubong ang kilay nitong napatingin sa akin. Kahit nasasaktan ako, pinilit kong maging casual at matatag sa harapan niya. Kakapalan ko na lamang ang mukha ko. Huli na naman ito kaya lulubusin ko na. Sabi ko nga ito na ang huli nating pag-uusap at pagkikita. Kaya pagbigyan mo na ako, Nathaniel. Pakiusap ko sa kanya. He looked at me emotionless. Let's have our last dinner together. Niluto ko lahat ng paborito mong pagkain. Don't worry, walang lason yan, kung iyon ang iniisip mo. Nilagyan ko na ng pagkain ang plato nito. Nagsali na din ako ng wine sa kopeta. Tahimik lang kaming kumakain. Hindi niya ako tinapunan ng tingin samantalang ako titig na titig sa kanya. I memorized every inch of his face. Kahit ang bigat ng nararamdaman ko, pilit ko pa ding maging maayos sa harapan niya. Sign it, sabi niya nang matapos na kaming kumain. Inilapag niya ang annulment sa mesa. Tiningnan ko lang yun. I will sign it, Nathaniel, but make love to me for the last time. Pagkatapos nito ni anino ko hindi mo na makikita. Diretso ko itong tiningnan sa mga mata. Nakita kong tumaas baba ang Adam's apple ni Nathaniel. He smiles mischievously. Okay, yun lang ba ang gusto mo? Okay, let's go for the last time. Nagulat ako nang hinila niya ako papasok ng room namin. Muntik na akong madapa nang hilahin niya ako. Pagpasok namin sa kwarto namin, sinandal niya ako sa pader. Napapikit ako sa sakit. Gusto mo ito? Hinawakan niya ang pangako at hinalikan ako sa lobby. Gusto kong umiyak pero pinipigilan kong maging emosyonal. Pinunit niya ang damit na suot ko. Nang hinubere niya ako ay inihagis niya ako sa kama. Halos mapasubsub ako. Hindi pa ako nakakabangon nang pamatong siya sa akin. He claimed me carelessly. He is no longer the Nathaniel I know. Wala siyang pakialam kung nasasaktan ako sa bawat pag-ulos niya sa ibabaw ko. I burst into tears. This is not how I expected our last day together. May pag-iingat, may pagmamahal. Ngunit ngayon tila wala na ang mga yun. He changed. Nakatulog si Nathaniel sa tabi ko. Bumangon ako at inayos ang sarili ko. Nagpa siya akong itapon sa basurahan ang mga sirang damit. Ito ang tamang gawin, itapon ang lahat ng nag-uugnay sa amin ni Nathaniel. Kinuha ko ang annulment paper at walang alinlangang pinirmahan ko ito. Inilapag ko yun sa side table para makita niya kung kailan siya nagising. Napahikbi ako habang pinagmamasdan siyang natutulog. Hinaplos ko ang mukha niya. Inosente ang mukha niya. Iyon ang nagustuhan ko sa kanya. Para siyang anghel. Mahal na mahal kita, Nathaniel.
Kahit sinaktan mo ako hindi ko magawang magalit sa iyo ng lubusan, mananatili ka dito sa puso ko habang ako ay nabubuhay, Palm mahal ko. Hindi